Alam mo ba ang pakiramdam na ito? Minsan, punong-puno ka ng enerhiya at handa kang magtrabaho, pero bigla na lang, sa susunod na araw, gusto mo nang humilata at tumitig lang sa kisame. Biglang kaunting iyak, biglang pagiging iritable, o kaya naman matinding paghahanap ng matatamis. Parang may sarili at hindi mo maintindihan na buhay ang iyong mood at pakiramdam. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang salarin dito ay ang mga hindi nakikitang direktor ng katawan mo, ang mga hormone, at ang pinakamabisang kontrol para sa mga ito ay nasa iyong plato mismo? Sa video na ito, hindi tayo gagamit ng komplikadong medical terms o pag-uusapan ng mga magic pill. Ibubunyag natin kung paano mo magagamit ang simpleng pagkain para ayusin ang iyong hormonal balance at ibalik ang iyong enerhiya at pagiging stable. Malalaman mo ang mga pagkain na pwedeng sumira sa iyong balanse at pwede ring maging lunas. Pangako ko sa iyo, pagkatapos mong mapanood ito, magbabago ang tingin mo sa laman ng iyong refrigerator. Handa ka na bang malaman ang sikreto? Bago tayo tumalon sa mga specific na pagkain, pag-usapan muna natin, kahit saglit lang, kung ano nga ba talaga ang mga hormone. Isipin mo na lang na mayroong isang komplikadong postal service sa loob ng katawan mo. Ang hormones ay ang mga sulat na pinapadala ng isang organ papunta sa isa pa, na nagsasabi kung ano ang dapat gawin. Sila ang nagre-regulate ng halos lahat, mula sa mood at gana mo sa pagkain hanggang sa menstrual cycle at kalidad ng tulog mo. Para sa mga kababaihan, ang mga pangunahing bida sa sistemang ito ay ang estrogen at progesterone. Ang maayos nilang pagsasayaw ang nagbibigay sa atin ng regular na cycle at magandang pakiramdam. Pero may iba pang mahalagang kasali, ang cortisol, ang stress hormone na pwedeng sumira sa lahat, at ang insulin na siyang nagkokontrol sa sugar level mo sa dugo. Kapag nagtatrabaho ng maayos at sabay-sabay ang lahat ng postman na ito, maganda ang pakiramdam mo. Pero kapag isa sa kanila ay nagkaproblema, nagkakagulo ang buong sistema. Kaya napakahalaga na maintindihan natin ang basics ng trabaho nila para matulungan natin silang panatilihing balanse gamit ang ating pagkain. Kaya, simulan natin sa pinakaugat. Ang una at pinakaimportante para maging malusog ang ating mga hormones ay ang protina. Maraming babae ang nagkakamali dahil binabawasan nila ang protina kapag nagdadyeta para pumayat. Pero ito ay isang malaking pagkakamali. Ang mga hormones ay komplikadong istruktura at para mabuo ito, kailangan natin ng pundasyon. Ito ang amino acids na nakukuha lang natin sa protina. Kung kulang tayo sa mga materialis na ito, ang tahanan ng ating hormonal system ay magiging mahina o magigiba. Kapag may dekalidad na protina sa bawat kainan, tumutulong ito na maging stable ang blood sugar level, na siya namang nagkokontrol sa insulin hormone. Dahil dito, maiiwasan natin ang biglaang pagtaas ng enerhiya at ang matinding paghahanap ng matatamis. Isipin mo na nagtatayo ka ng bahay. Kung wala kang sapat na semento or block, tiyak na hindi ito tatagal. Ganyan din ang mangyayari sa hormones mo kung wala kang protina. Kaya naman, ang manok, isda, itlog, beans, at tokwa ay hindi lang basta pagkain. Ito ang nagsisilbing building material para sa iyong kalusugan at magandang pakiramdam. Dapat sila ang maging basehan ng iyong diet. Ngayon, pag-usapan naman natin ang taba. Ilang dekada na tayong tinatakot sa taba. Itinuturing itong pangunahing kalaban ng ating figure. Pero, pagdating sa kalusugan ng kababaihan, ito pala ang isa sa pinakamahusay na kaibigan, lalo na kung pinag-uusapan natin ang mga hormones. Ang mga hormones tulad ng estrogen at progesterone ay nabibilang sa tinatawag na steroid class,
At ang hilaw na sangkap para mabuo ang mga ito ay walang iba kundi ang kolesterol na nakukuha naman natin sa taba. Tama ang narinig mo. Kapag inalis mo sa iyong diet ang healthy fats, para mo na ring inalisan ng iyong katawan ng materyales para makabuo ng mahahalagang babaeng hormones. Para itong pagpapaandar ng kotse ng walang gasolina. Ang omega-3 at omega-9 fatty acids na makikita sa avocado, olive oil, nuts, at matatabang isda ay may malakas na anti-inflammatory effect. Samantala, ang chronic inflammation naman ang isa sa mga pangunahing nagpapagulo sa ating hormones. Kaya, kalimutan na ang takot sa taba. Ang kailangan mo lang gawin ay pumili ng tamang pinanggagalingan nito at gawin itong mahalagang bahagi ng iyong pang-araw-araw na pagkain. Tumako naman tayo sa carbohydrates or carbs. Dito, nasa detalye talaga ang sikreto. Ang carbs, ang pangunahing gasolina ng ating katawan. Pero hindi pare-pareho ang kalidad ng gasolina na ito. Isipin mong magsindi ka ng apoy. Pwede kang gumamit ng papel. Sobrang liwanag, pero mabilis maubos. Pero kung gagamit ka ng matibay na kahoy, panggatong, ito ay sisindi ng matagal at pantay. Iyan ang simpleng carbs, asukal, puting harina, at matatamis. Sila ang papel na iyon. Nagdudulot ito ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo. Kaya napipilitang maglabas ang pancreas ng napakaraming insulin. Ang mga pagbabago o swing na ito sa insulin ay nagreresulta sa insulin resistance, pamamaga, inflamasyon, at sa huli, problema sa ovulasyon. Sa kabilang banda, ang complex carbs tulad ng whole grains, gulay at beans, sila naman ang matibay na kahoy. Mabagal silang magbigay ng enerhiya, pinapanatili nilang matatag ang level ng asukal at nagiging pagkain pa sila ng mga good bacteria sa bituka. Ang pagpili ng tamang uri ng carbohydrates ay susi sa pagkakaroon ng matatag na enerhiya at balancing hormones. Pag-usapan natin ang tahimik ngunit napakahalagang bayani ng ating kalusugan, ang fiber. Madalas nating naririnig ito sa usapin ng digestion or pagtunaw ng pagkain, pero napakalaki ng papel nito sa ating hormonal balance. Lalo na ito pagdating sa metabolismo ng estrogen. Hindi lang dapat gumawa ng hormones ang ating katawan, kundi kailangan din nitong epektibong ilabas ang mga labis o nagamit na matapos nilang gawin ang kanilang trabaho. Nangyayari ang prosesong ito sa ating atay at bituka. Ang fiber, lalo na ang soluble na uri, ay parang isang espongha. Kumakapit ito sa mga estrogen na tapos na ang trabaho sa loob ng bituka at tinutulungan itong ligtas na mailabas ng katawan. Kung kulang tayo sa fiber sa pagkain, ang mga basura na ito ay pwedeng ma-reabsorb or masipsip ulit pabalik sa ating daluyan ng dugo. Ito ang nagdudulot ng tinatawag na estrogen dominance. Naipapakita ito sa mga sintomas tulad ng sobrang sakit na regla, malalang PMS, at maaari ring magpataas ng panganib sa ilang uri ng sakit. Kaya ang mga gulay, prutas, whole grains and legumes, at puto ay hindi lang basta pagkain. Sila ang inyong panloob na cleaning crew or tagapaglinis. At ngayon, dumako tayo sa mineral na talagang masasabi nating ang mineral para sa kalmadong babae. Walang iba kundi ang magnesium. Sa datos, napakaraming babae ang nakakaranas ng kakulangan dito. Pero alam mo ba, ang magnesium ay sangkot sa mahigit 300 biochemical reactions sa ating katawan. Kaya naman, hindi ito pwedeng mawala para sa pangkalusugang panghormonal. Una sa lahat, tumutulong ang magnesium na ayusin ang level ng cortisol, ang tinatawag nating stress hormone. Pinapakalma nito ang nervous system, pinapaganda ang tulog, at tinutulungan tayong harapin
ng mas maayos ang mga hamon ng araw-araw. Pangalawa, mahalaga rin ang role nito sa pagpapagaan ng sintomas ng PMS, premenstrual syndrome, dahil pinaparelax ng magnesium ang smooth muscles. Nakakabawas ito ng pananakit at menstrual cramps. Bukod pa rito, tumutulong din ito sa pag-produce ng serotonin, ang ating happiness hormone, na siyang panlaban sa madalas na mood swings bago magregla. Ang pumpkin seeds, buto ng kalabasa, almonds, spinach, at dark chocolate. Yan ang mga masasarap at madaling mahanap na pinagkukunan ng mahiwagang mineral na ito. Ito na, pag-usapan natin ang tunay na masisipag na manggagawa ng ating katawan, ang B vitamins or B complex. Sila ay isang buong pamilya ng bitamina at bawat isa sa kanila ay may mahalagang kontribusyon sa pagtugtog ng ating hormonal orchestra. Para sa kababaihan, kritikal ang vitamin B6 at B9 na kilala ring folate. Ang vitamin B6 ay direktang kabilang sa paggawa ng progesterone. Ito ang hormone ng second phase ng cycle na siyang responsable sa ating pakiramdam na kalmado, sa paghahanda para sa pagbubuntis at sa pagkakaroon ng maayos na mood. Kapag nagkulang tayo sa B6, maaaring umikli ang second phase at lalong lumala ang mga sintomas ng PMS or premenstrual syndrome. Mahalaga ring tandaan na ang B-complex ay kailangan din ng ating atay para sa epektibong detoxification at pag-alis ng sobrang estrogen, para silang mga dalubhasang manggagawa sa isang pabrika na nagpoproseso ng hormone. Kung wala sila, hihinto ang produksyon at mag-iipon lang ang mga basura o dumi ng ating sistema. Ang mga di matatawarang katulong na ito ay matatagpuan sa whole grains, berdeng, dahon-dahong gulay, itlog, karne, at beans o mga legumbre. Kung ang magnesium ay tinaguriang mineral ng kapayapaan o kalmado, ang zinc naman ay ang mineral ng kagandahan at fertility. Kadalasan, hindi nabibigyan ng sapat na pansin ang napakalaking papel nito sa kalusugan ng mga kababaihan. Ang zinc ay lubhang importante para sa maayos na paggana ng buong endocrine system, kasama na ang pituitary gland. Ito ang nagsisilbing pangunahing command center o sentro ng utos para sa ating mga obaryo. Sinasalalay niya ang produksyon ng FSH, follicle stimulating hormone, at LH, luteinizing hormone, na siyang responsable sa pagkahinog ng egg cell at sa proseso ng ovulation. Kaya naman, kritikal na may sapat tayong zinc para maging regular ang ating buwanang dalaw o cycle. Hindi lang yan, may kakayahan din ang zinc na labanan ang pamamaga o tinatawag na anti-inflammatory properties, at iniaayos nito ang function ng ating oil glands. Dahil dito, siya ang pangunahing kalaban ng hormonal acne o taghiyawat. Mahalaga rin ito para sa ating thyroid gland. Tumutulong ito sa pag-convert ng inactive T4 hormone patungo sa active T3 hormone. Kaya tandaan, talaba, oysters, red meat, kalabasa seeds, pumpkin seeds, at lentils. Siguraduhin na isasama ninyo ang mga pagkain na ito sa inyong araw-araw na diet. Sunod naman nating pag-uusapan ang bitamina D. Sikat ito sa tawag na sunshine vitamin. Pero kung titingnan natin ang estruktura at mga function nito, mas akma itong tawaging hormone. Napakalaki ng epekto nito sa ating endocrine system. Halos lahat ng tissues sa katawan ay may vitamin D receptor. Kasama na riyan ang ating ovaries, matrix, at maging ang pituitary gland. Ibig sabihin, direktang sangkot ang bitamina D sa ating reproductive processes. Ang sapat na level ng bitamina D ay nakakatulong magpabuti ng insulin sensitivity, isang napakahalagang bagay, lalo na sa mga kababaihang may PCOS or polycystic ovary syndrome.
Nagre-regulate din ito ng immune system at tumutulong sa pagpapababa ng pamamaga or inflamasyon. Ang kakulangan sa bitamina D na napakadalas mangyari kahit pa nasa bansang tropikal tayo ay maaaring magdulot ng irregular periods, problema sa fertility at pagkasira ng mood. Ang pinakamagandang pinagkukunan nito ay ang sikat ng araw, pero malaking tulong din ang pagkain ng matatabang isda, fatty fish, egg yolks, at fortified products. Kaya naman, dumako na tayo sa mga partikular na grupo ng pagkain. Ang una sa ating listahan ay ang pamilya ng mga cruciferous na gulay. Ang broccoli, cauliflower, Brussels sprouts, repolyo, cabbage, at arugula. Sila ay mga tunay na superhero para sa kalusugan ng kababaihan. Ang kanilang sikretong sandata ay isang compound na tinatawag na indole 3-carbinol na nagiging diindolylmethane or pinaikli na DIM sa loob ng ating katawan. Mukhang komplikado pakinggan, pero simple lang ang trabaho nito. Tinutulungan ng DIM ang ating atay na tama at maayos na iproseso, metabolize, ang estrogen. Tinutulungan itong gawing mas mahina at mas ligtas na uri ang mga agresibong forma ng estrogen. Pinabibilis din ito ang pag-alis ng mga ito sa sistema. Malaking tulong ito para maiwasan ang estrogen dominance at ang mga problema na kaakibat nito. Sa kabilang banda, mayroon ding paniniwala o myth na masama raw ang cruciferous na gulay para sa thyroid gland. Pero pinapakita ng mga pag-aaral na kailangan mo itong kainin ng napakarami at hindi makatotohanang dami at dapat raw hilaw para maging totoo iyon. Kapag niluto mo naman ito, ang mga panganib na ito ay talagang nagiging zero. Ang kalusugan ng ating bituka at ang balanse ng ating mga hormones ay talagang hindi mapaghihiwalay. Sa loob ng ating tiyan, mayroong buong universo ng maliliit na organismo, ang tinatawag nating microbiota. Kabilang sa mga ito, mayroong isang espesyal na grupo ng bakterya na tinawag ng mga siyentipiko na estrobolome. Ang pangunahing misyon ng estrobolome ay i-regulate ang sirkulasyon ng estrogen sa ating katawan. Kung malusog ang estrobolome, nakakatulong itong panatilihin ang perpektong balanse ng estrogen. Ngunit kung nagkaproblema sa paggana nito, maaari itong magdulot ng sobra o kulang na estrogen. Kaya paano natin susuportahan ang mga maliliit na tagatulong na ito? Ang sagot ay simple: fermented products. Ang sauerkraut, kefir, sugar-free yogurt, kimchi, at kombucha, lahat ng ito ay mayaman sa probiotics. Ang mga probiotics na ito ay kapaki-pakinabang na bakterya na tumutulong pumuno at sumapi sa ating bituka. Ang regular na pagkain ng mga fermented products ay parang nagpapadala ka ng reinforcements o dagdag na puwersa sa iyong panloob na hukbo na nakikipaglaban para sa iyong hormonal balance. Kapag pinag-uusapan natin ang pamamaga or inflamasyon bilang sanhi ng hormonal imbalance, hindi natin pwedeng kalimutan ang papel ng mga berries. Ang blueberry, raspberry, strawberry at blackberry, ang mga maliliit na biyaya na ito ng kalikasan, ay kabilang sa pinakamabisang pinagmumula ng antioxidants. Ang antioxidants ay mga molekula na lumalaban sa free radicals at oxidative stress sa katawan. Isipin mo na may maliliit na apoy na patuloy na nagaganap sa loob ng iyong mga cells. Iyon ang pamamaga. Ang antioxidants ang siyang bumbero na umaapula sa mga apoy na ito. Sa pagbawas ng pangkalahatang pamamaga, hindi direktang tinutulungan ng berries ang buong endocrine system natin na gumana ng mas mahusay. Pinoprotektahan nila ang mga cells ng ovaryo mula sa pinsala, pinapaganda ang insulin sensitivity, at inaalagaan ang kalusugan ng mga ugat. Bukod pa rito, mayaman din sila sa fiber at vitamin C
na malaking tulong din para sa pangkalahatang kalusugan. Magdagdag lang ng isang dakot ng berries sa iyong oatmeal, smoothie, o kaya naman gawin mo na lang itong natural na panghimagas. Kung magkakaroon ng patimpalak para sa pinaka-ideal na pagkain para sa female hormones, siguradong kabilang ang avocado sa top 3. Ang prutas na ito ay tunay na gintong yaman ng sustansya. Una, ito ay pinanggagalingan ng monounsaturated fats, yung mga taba na kailangan ng katawan para makagawa ng steroid hormones at makatulong na labanan ang pamamaga. Pangalawa, mayaman ito sa potassium na tumutulong maglabas ng sobrang sodium sa katawan. Kaya naman, malaking tulong ito para labanan ang pagmamanas o bloating na karaniwang kasama ng PMS. Pangatlo, naglalaman ito ng kakaibang sangkap na tinatawag na beta-sitosterol na natural na nagbabalanse sa level ng cortisol sa ating sistema. At syempre, sagana rin ang avocado sa fiber, kletsa, na nagpapatatag sa sugar level sa dugo at sumusuporta sa kalusugan ng ating bituka. Sa pagdagdag lang ng kalahating abokado sa pang-araw-araw mong dieta, malaki na ang naitutulong mo sa pagbabalanse ng iyong hormones. Maaari mo itong idagdag sa mga salad, gawing guacamole, o ipahid lang sa whole grain toast. Ang mga buto at mani ay parang maliliit na powerhouse, punong-puno ng lakas at benepisyo sa katawan. Pero pagdating sa kalusugan ng kababaihan, may ilan na talagang kakaiba ang hatid. Kaya naman, pag-usapan natin ang flaxseed at chia seeds. Ang flaxseed ay ang champion pagdating sa lignans. Ang alignans ay phytoestrogens, mga sangkap mula sa halaman na tumutulong na dahan-dahang i-regulate ang level ng estrogen sa ating katawan. Kapag masyadong mataas ang estrogen, hinaharangan nila ang mga receptor. Pero kung mababa naman, maaari nila itong bahagyang pasiglahin. Dahil dito, perpekto ang flaxseed para sa pagbalance at pag-harmonize ng inyong buwanang siklo. Samantala, ang chia seeds naman ay mayaman sa omega-3 fatty acids, fiber, at calcium. Nakakabusog ito ng husto, nakakatulong magpabalanse ng sugar level at lumalaban sa pamamaga o inflamasyon. Isang mahalagang paalala, para makuha ang buong benepisyo ng flaxseed, kailangan itong durugin at gawing pulbos bago kainin. Ihalo ang dinurog na flaxseed at chia seeds sa inyong oatmeal, yogurt o smoothies. Ito ang pinakamadaling paraan para suportahan ang inyong hormones araw-araw. Napag-usapan na natin kung gaano kahalaga ang omega-3 fatty acids. Walang duda, ang pinakamahusay na pinagkukunan nito ay ang matatabang isda na galing sa malamig na karagatan. Ang salmon, sardinas, alumahan, mackerel, at herring ay hindi lang masarap na pagkain. Ang mga ito ay parang gamot para sa kalusugan ng kababaihan. Naglalaman ang mga ito ng dalawang pinakamahalagang uri ng omega-3, ang eicosapentaenoic acid at docosahexaenoic acid o mas kilala bilang EPA at DHA. Hindi kayang gawin ng ating katawan ang mga ito sa sapat na dami. Ang EPA ay may matinding kakayahang maging panlaban sa pamamaga o anti-inflammatory. Nakakatulong ito para mapagaan ang sakit tuwing may regla at mabawasan ang sintomas ng endometriosis at PMS, premenstrual syndrome. Samantala, ang DHA naman ay isang mahalagang bahagi ng istruktura ng ating utak. Pinapabuti nito ang ating mood, ang ating kakayahang mag-isip o cognitive function at tumutulong ding labanan ang pagkabalisa o anxiety. Sikapin nating isama ang matatabang isda sa ating pagkain kahit 2 hanggang 3 beses sa isang linggo para masiguro na nakukuha natin ang mga napakahalagang fatty acids na ito. Huwag nating kalimutan
ang kapangyarihan na taglay ng mga pampalasa na nasa inyong kusina. Ang ilang halamang gamot at pampalasa ay may kamanghamanghang kakayahan na makatulong sa balanse ng ating mga hormone. Tingnan natin halimbawa ang turmeric o luyang dilaw. Ang aktibong sangkap nito, ang curcumin, ay isa sa pinakamalakas na natural na panlaban sa pamamaga. Nakakatulong ito upang mapanatili ang kalusugan ng atay na mahalaga para sa pag-detoxify ng ating mga hormone. Ang cinnamon or kanela ay isa pang kamanghamanghang pampalasa. Ito ay nakakapagpabuti ng insulin sensitivity ng ating mga cell, kaya't napakahalaga nito sa mga kababaihang may problema sa pagkontrol ng asukal sa dugo at may PCOS. Kahit isang kurot lang ng cinnamon sa inyong almusal o kape ay malaking tulong na. Samantala, ang ginger or luya naman ay mahusay na panlunas sa pagduduwal at sakit na dala ng regla. Gumamit ng sapat at madalas ng mga pampalasa. Ito ay isang simple at masarap na paraan upang magdagdag ng mga sangkap na panlaban sa pamamaga at pambalanse sa inyong diet. Kapag pinag-uusapan natin ang protina, hindi natin dapat kalimutan ang mga dekalidad na pinanggagalingan nito mula sa hayop. Ang itlog at karne ng hayop na pinakain ng damo o grass-fed ay hindi lang basta protina. Isa itong kumpletong pakete ng sustansya. Kunwari, ang yolk or dilaw ng itlog na marami ang nagtatapon ay punong-puno ng choline na kailangan ng ating utak at atay. Mayaman din ito sa bitamina A, D, E at K. Talaga namang ito ay natural na multivitamin na gawa ng kalikasan. Ang karne ng hayop na kumain ng damo at hindi butil or grain ay may mas mataas na omega-3 fatty acids at mas mababa naman sa omega-6 na nagiging sanhi ng pamamaga. Higit pa rito, ang pulang karne ang pinakamahusay na pinagkukunan ng hemi iron na mas madaling maabsorb ng ating katawan kumpara sa iron na galing sa halaman. Napakahalaga nito sa mga kababaihan na nawawalan ng dugo buwan-buwan. Ang pag-iwas sa anemia ay mahalaga dahil ang kakulangan sa iron ay humahantong sa matinding pagod, paglalagas ng buhok, at pati na rin sa problema sa thyroid gland. Ngayong alam na natin ang mga dapat nating idagdag sa diet, pag-usapan naman natin ngayon ang mga kailangang limitahan o tuluyan ng tanggalin. At ang number one na kalaban ng ating mga female hormones ay walang iba kundi ang asukal at ang refined carbohydrates. Isipin nyo ang domino effect, itulak mo lang ang unang domino at guguho na ang buong linya. Ang asukal ang siyang unang domino. Nagdudulot ito ng biglaan at matinding paglabas ng insulin sa ating katawan. Sa tuloy-tuloy na mataas na insulin, napipilitan ang ating mga ovaryo or ovaries na maglabas ng mas maraming male hormones, ang tinatawag na androgens. Ito ang direktang daan patungo sa mga problemang tulad ng polycystic ovary syndrome or PCOS, matitinding tagyawat, at di ka nais-nais na pagtubo ng buhok sa muka at iba pang bahagi ng katawan. Bukod pa dyan, hinaharangan din ng mataas na insulin ang protein na kumakapit sa sex hormones sa ating dugo. Dahil dito, mas nagiging malaya at mas aktibo ang mga hormones na nagpapalakas naman ng kaguluhan sa ating sistema. Tandaan, ang nakatagong asukal sa mga sausawan, juice, at ready-made breakfasts ay kasing delikado ng asukal na inilalagay mo mismo sa iyong kape. Ang pagiging mapagmatyag sa mga food label at ang sadyang paglayo sa matatamis ay ang pinakaunang hakbang mo para maging balanse ang iyong hormones. Kasunod sa ating listahan ng mga sumisira sa ating hormone ay ang trans fats at mga commercial vegetable oil. Ang trans fats na makikita sa margarine, fast food, mga baked goods, at maraming processed food ay mga artipisyal na taba
na hindi alam ng ating katawan kung paano gamitin ng tama. Ang mga ito ay sumasama sa membrane ng ating mga selula o cells, kaya nagiging matigas at hindi gumagana ng maayos. Ito ang sumisira sa komunikasyon sa pagitan ng mga selula. Kasama na rito ang pagpasa ng mga hormonal signal. Ang mga commercial oil naman, gaya ng sunflower, corn, soybean, at canola oil, ay mayaman sa omega-6 fatty acids. Hindi naman masama ang mga ito, subalit sa modernong diet, ngayon, sobra-sobra na ang dami nito kumpara sa omega-3 sagos. Ang ganitong kawalan ng balance ay lumilikha ng palagiang pro-inflammatory state or pamamaga sa ating katawan. Palitan ninyo ang mga oil na ito ng extra virgin olive oil, coconut oil, o kaya avocado oil. Kapag ginawa ninyo ito, malaki ang mababawas sa inflammatory load sa inyong katawan. Kape. Para sa ating lahat, ito ang pang-umagang ritual at siyang nagpapagising sa atin. Pero, sa usapin ng ating mga hormones, mas mabuting maging maingat tayo sa caffeine. Ang caffeine ay nagtutulak sa ating mga adrenal glands upang maglabas ng cortisol, na siyang stress hormone. Kapag umiinom tayo ng kape ng walang laman ng tiyan, lalo na kung mataas na ang stress level natin, ito ay pwedeng maging sanhi ng matinding cortisol swings. Ang tuloy-tuloy na mataas na cortisol level ay magnanakaw ng mga resources ng katawan. Mga resources na dapat ay ginagamit para sa paggawa ng sex hormones, lalo na ang progesterone. Ang kondisyong ito ay tinatawag na pregnenolone steal, isang klase ng hormonal imbalance. Higit pa rito, ang caffeine ay pwedeng makasira sa kalidad ng ating pagtulog. Tandaan, ang sapat na tulog ay napakahalaga dahil ito ang oras para mag-calibrate at mag-recover ang ating hormonal system. Hindi naman ibig sabihin nito na tuluyan na tayong mag-quit sa kape. Pero subukan mong inumin ito pagkatapos kumain at hindi bago mag-breakfast. Mag-limit lamang sa 1 o 2 tasa sa first half ng araw. Kapag ginawa mo ito, malaki ang magiging pagbabago sa iyong kalusugan at pangkalahatang pakiramdam. Ang panghuli sa listahan ng ating mga kaaway ay ang alak. Mukhang hindi naman nakakapinsala ang isang basong alak habang kumakain ng hapunan. Pero may dala itong panganib sa ating hormonal health, lalo na kung regular itong iniinom. Ang ating atay ang pangunahing organ na nagde-detox at ito rin ang responsable sa paghiwa-hiwalay at pag-aalis ng mga nagamit na nating hormones. Sa oras na uminom tayo ng alak, tutok na tutok ang atay sa pag-neutralize nito dahil sa katawan natin, isa itong lason o toxin. Dahil dito, napapabayaan ang iba pa nitong trabaho, kasama na ang pagproseso or metabolismo ng estrogen. Bilang resulta, maaaring maipon ang sobrang estrogen sa katawan na lalong nagpapalala sa tinatawag nating estrogen dominance. Bukod pa riyan, binabago rin ng alak ang level ng asukal sa dugo, pinapababa ang kalidad ng ating tulog, at humihina ang ating supply ng B vitamins at magnesium. Tandaan natin, ang mga sustansyang ito ay mahalaga para manatili tayong balanse. Ang conscious at katamtamang pag-inom ang susi para mabawasan ang pinsala nito. Kaya, magsumarayo na tayo. Ang pinakamahalagang tandaan, ang pagkain ay hindi lang basta kalorya. Ito ay impormasyon. Bawat subo na inilalagay mo sa bibig mo ay may dalang tiyak na mensahe sa iyong mga selyula at sa iyong mga hormones. Maaari kang magpadala sa kanila ng mensaheng nagdudulot ng kaguluhan at pamamaga, o maaari ring mensahe na nagtataguyod ng harmonia, balanse, at matibay na kalusugan. Tinalakay natin ang 20 mahahalagang aspeto mula sa kahalagahan ng mga protina, taba, at tamang carbohydrates
hanggang sa superpower ng mga cruciferous na gulay, berries at pampalasa, spices. Tiningnan din natin ng tapat ang mga sumisira sa ating balanse, asukal, mga processed oil, at labis na pampasigla, stimulants. Hindi mo kailangang baguhin lahat ng sabay-sabay. Magsimula sa maliliit na hakbang. Magdagdag ng isang bagong masustansyang pagkain sa iyong diet. Tanggalin ang isa na nakakasama. Subaybayan ang iyong pakiramdam. Magugulat ka kung gaano kasensitibo at nagpapasalamat ang iyong katawan sa mga pagbabagong ito. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Sana ay nakatulong ito sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-like at i-click ang notification bell. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga payong ito ang susubukan mong isabuhay simula bukas? O baka naman may sarili kang sikretong pagkain para sa hormonal health? Ibahagi ang iyong karanasan sa comments section. Magtutuan tayo sa isa't isa